Eto na ho. Si Senator Sherwin Gatchalian, kasi may natuklasan din itong bagong impormasyon na may kaugnayan po kay Mayor Alice Go. Mr. Senator, magandang umaga po. Good morning, kabayan. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Okay. Yun hong sinasabi ninyong Chinese na si Li Wenyi na sinasabing ina ni Alice Go at kilala sa Valenzuela City. Tama ho ba yun? Ano ho ang negosyo nila sa Valenzuela at anong taon ho yun? Ang declared na negosyo nila ay embroidery. Uy, tama. Pero nung chinek namin sa business permit section ng City Hall, walang ganun na registered company. At yung year na sinabi sa amin ay 2007. So, chinek namin yung 2007 records, wala kaming nakitang ganung na registered company. Ngayon, chinek namin sa SEC itong company na ito at may lumalabas na pangalang Lin Wenyi. Uh-huh. At nagtanong ako sa mga taga doon dahil yung mga trabahador nandoon pa, yung mga taga doon kilala naman itong pamilyang ito dahil nga nagrenta sila ng warehouse doon at lumalabas na ipinakilala itong Lin Wenyi na tunay o biological mother ni Alice Go. Kaya ang aking panawagan sa kanila, Opo. mag-DNA test sila. Sino Dahil po? Sino si Alice Go? Si Alice Go at si Lin Wenyi. Pero hindi pa ho natin hawak itong si Lin Wenyi. Wala pa. Wala pa. Natin hawak. Pero, Opo. bayan, itong si Lin Wenyi, hindi lang sa isang kumpanya lumalabas. Okay. Sa pitong kumpanya, lumalabas itong pangalan niya. Ilan po, ilan? Ilang kumpanya? 7. 7. Okay. Oo, 7. Sa 14, sa 14 na kumpanyang nakapangalan kay Alice Go, 7 ay nandoon si Lin Wenyi. At alam nyo, kabayan, normal yan sa mga family business. Nakikita ko yan sa mga family business. Na pag family business ka, yung nanay mo, incorporator, yung tatay mo, incorporator, mga kapatid mo, incorporator, officers rin kayo lahat. Normal yan sa mga family business. Lalo na dito sa Valenzuela, halos malaking porsyento dito ay family business. Opo. So, yung aking pananaw at pag-aanalisa na itong si Li Wenyi ay importanteng tao na inilalagay nila sa kanilang negosyo. Okay. At dahil nga importanteng tao, nagtanong-tanong ako at lumalabas sa mga sagot ay ipinakilalang nanay itong si Li Wenyi. So kung totoo itong si Lin Wenyi na nanay ho ni Mayor Alice Go, ay nagsisinungaling siya sa sinasabi niyang kasambahay ang kanyang nanay. Di ba? Sabi ng kanyang tatay? Tama, dahil kwento lang yun kabayan Oo. Madali naman mag-imbento ng kwento Sabagay, No? oo. Diba? Napakadaling mag-imbento ng kwento. Kaya, ang pinakamaganda ngayon ay mag-DNA silang dalawa. Yun. Para mapatunayan na itong mga lumalabas na impormasyon ay hindi totoo. At lalakas yung kanyang posisyon. Pero, nakita ko rin sa flight records kasi, kabayan, na 170 times Wow. biyahe yung tatay si Guo Jiangjong at itong si Lin Wenyi. 170 times sila bumiyahe ng sabay no, sa loob ng 7 o 8 taon. Ano, may nabanggit ito doon ng mga bansa na pinuntahan nila sa 170 times? Karamihan ay sa China. China. Almost mga nasa 70% China. Yung iba-iba na, no? Thailand, Saudi Arabia, Taiwan, iba-iba na, no? Madalas sila bumiyahe, to be honest about it. Nakita ko sa flight records, halos buwan-buwan bumabiyahe sila. Okay. Doon ho sa mga incorporators ng kumpanya, dahil 7 out of 14, tama ako, na kumpanya. Nandun Yes, 7 out of 14, nandoon si Lin Wenyi. Nandun din ho ba
yung mga sibling, mga kapatid ni Alice Go. Andun rin si Sheila Go, andun rin si Ximen Go, andun rin si Go Jiangjong. At may mga kumpanya pa nga na si Sheila Go ay tumatayong corporate secretary or treasurer ng kumpanya. Okay. Kaya nagsisinungaling si Alice Go na hindi niya kilala dahil nung tinanong ni Senator Risa kung kilala niya ito, sabi niya hindi niya kilala. Oo. Pero tignan namin yung corporate papers, lalo na yung financial statements, si Sheila Go tumatayong corporate secretary o treasurer ng kumpanya at si Alice Go ang president ng kumpanya. Wow. Kaya imposible naman presidente ko ng kumpanya, hindi mo kilala treasurer mo, diba? Ang treasurer, yun ang pinaka-importante. Yes, that pera yun eh. Pera. Okay, correct. Opo. So talagang makikita mo na meron silang hindi lang personal relation, kundi corporate relation, no? Magkatrabaho sila. Opo. So lumalabas, dalawa lang ang kapatid niya? Doon sa records, dalawa, pero nung huling pagdinig namin, sabi ng PSA, meron pang isa, si Wesley Guo. Oh. Ang isa pang kapatid nila. At ito yung nakakapagtaka. Oh. So, tingin ko dapat natin malagay sa isip natin. Itong apat na magkakapatid, lahat late registration. Late, okay. Late registration ng kanyang ama. So, ang ibig sabihin, kung siyempre, kung isang late registration, baka pwede mo pang pagbigyan, makalimutan mo. Baka pangalawa, baka pwede pa. Pero kung apat na beses ka nag-late registration, May sinasadya dahilan. mo na. May dahilan yun, maghihinala ka na. Maghihinala ka na. May trend na makikita ka. No? Apat na anak mo, late registration. Baka Correct. yun na nga, isa o dalawa. Pwede mo sabihin, kalimutan ko dahil busy ako. Pero kung apat, sinasadya mo Iba na yun, oo. So, iba na yun. ang possibility na sila ay mga pinanganak sa China at maaaring nung pumunta sa Pilipinas, doon pa lang nirehistro bilang Pilipino? Posible ho yan, kabayan. Oo, Posible rin ho nangyari yan. Ibang Na hindi dahilan. sila talaga dito pinanganak. Oo. So, maaga sila dumating dito, kaya marunong magtagalog. Pero, nakakapagtaka na late registration ang lahat. So kung lumalabas po ng ina ni Alice Go ay Chinese, sa natuklasan nun yung pangalan, Li Wenli, at ang kanyang tatay ay isang Chinese, so lumalabas na si Mayor Alice Go ay Chinese, pure. Tama ka, kabayan. Dito kasi sa ating bansa, sinusundan natin yung bloodline. Kung ano ang dugo ng nanay mo o tatay mo, yan ang nationality mo. Aha. Sa Amerika, iba, di ba? Sa Amerika kasi, pag pinanganak ka sa Amerika, Amerikano ka kaagad. Kahit na ang mga magulang mo, Pilipino. Pero sa atin, iba. Ang sinusundan natin, bloodline. Kaya, kahit na sabihin na natin dito sa pinanganak, pero ang kanyang ama at ina ay Chinese, magiging Chinese siya. Yun. Abet Nadaan sinasabi... siya sa naturalization process. Oho. Ang sinasabi po ay ito daw si Li Wenyi ay pinanganak noong 1971. Lumalabas ba doon sa mga dokumento niya? Tama. Tama. So mga ilang taon siya itong si Li Wenyi nang pinanganak si Mayor Alice. Lumalabas pag kinumpute mo dahil si Mayor Alice ay 1986. Oh, 15 years old, nanganak si Li Wenyi okay. kay Alice Go. 15 years old si Li Wenyi. Tama. Okay. 15 years old. Pero, ang dalawang iniisip ko kabayan, Opo. yung birth certificate ni Alice Go, dahil nga nagsinungaling yung tatay niya, hindi rin natin alam kung totoo yung kanyang birth year or birth date. Actually, hindi natin alam kung totoo lahat ng pinasok niyang impormasyon doon. No? Dahil nga, bigyan ko kayo ng halimbawa na nakita ko sa birth certificate. Ang pangalan, nakasulat doon, name of father, iba yung pangalan na binigay niya. Oh. Tapos binigay niya, Angelito Guo. Oo. Ang pangalan niya ay Jiangjong Guo. Oh. Nakasulat sa birth certificate, nationality. Inilagay niya Filipino. Pero ang nationality niya, Chinese. Tapos nakasulat doon, kailan kayo kinasal? May sinulat siya doon na ganito siyang kinasal. Pero hindi naman siya kinasal dahil walang marriage certificate. So, ang punto ko, yung mga impormasyon sa loob ng kanyang birth certificate ay galing sa kasinungalingan.
Opo, At opo. hindi natin alam kung yung mga impormasyon, ibang impormasyon doon ay totoo o hindi totoo. Okay. So sa inyong natuklasan at sa mga lumalabas din no, pag kayo nag-hearing, ano ha? At sa mga documents na hawak nyo, bakit kaya nila ginagawa yun? Ba't puro sekreto sila? Puro sekreto. Pati yung nationality nila, sinisekreto nila, pati kapatid nila, sekreto. Ba't ganun? Ito nga ho ang kabayan i-recommenda ko as a legislative proposal na dapat na talagang i-reforma yung birth certificate system natin. Oh, yes, okay. Naaabuso ngayon eh. Sabi nga ng PSA, meron silang nakitang 300 plus na mga kasong fake birth certificate na halos 60 plus doon ay mga dayuhan ang kumuha ng birth certificate ng peke. At maraming nandidiscover, di ba, sa immigration na balita Opo, ako na mayroong mga may hawak na Filipino passport, pag kinausap mo ng Tagalog, hindi marunong mag-Tagalog. Yes, yes. So, pag tinrace nila, peking birth certificate pala, umaling impormasyon yung binibigay. So, isa sa mga dapat talagang i-reforma itong birth certificate process natin. Okay. So ito malinaw na dito sa hearing ninyo makakagawa kayo ng batas. Ito ang tunay na in aid of legislation ang ginagawa nyo. Tama. Oo. Isa pa, yung money laundering angle, no? Nako. Yan rin, isang dapat rin Opo. tignan mabuti kasi tila parang ang luwag ng ating pagmamonitor eh, no? At yan nga yung sa executive session, yan nga yung aking itatanong, bakit ang nakapasok 6.1 billion pesos hindi natin na-detect? Yes. Mayroon tayong Anti-Money Laundering Council, pero nakalusot pa rin itong ganitong kalaking pera. So yan yung isa ring legislative proposal na dapat tignan kung bakit pa rin hanggang ngayon, kahit na ilang batas na sa money laundering meron tayo, ilang amendment na nakakalusot pa rin. So habang kayo naka-sinidi o bakasyon, magkakaroon tuloy ang trabaho pa sa pamagitan ng executive session, Senator? Tama, kabayan. Tuloy-tuloy pa rin yung aming research, yung aming pag-aanalisa. At alam niyo naman to kabayan, kahit na sinedie, ang Senado bukas pa naman at tuloy-tuloy yung trabaho ng mga staff. Okay. Okay, so lumalabas na talagang medyo matagal pa itong hearing na ito dahil naglalabasan ng mga impormasyon, Senator. Oo, dahil ang hirap kasi kabayan, yung mga impormasyon, dapat itagpi-tagpi mo eh. Oo. Dumadating sa amin, pero kung hindi mo itatagpiin to, hindi mo makikita yung buong larawan, yung buong picture eh. Correct, oo. Kaya talagang kailangan ng oras at maraming taong tumitingin nito para matagpi-tagpi kung ano ba yung nangyari. At aminado ako, hindi ganun kabilis dahil ang dami pong dokumentong dumadaan po sa opisina ho natin. Opo. Okay, maiba naman ho tayo. Mukhang may problema din sa partido ho ninyo, ang Nationalista People's Coalition, tungkol sa NPC din si Go. Anong nangyari na ho? Anong latest? Na NPC po si Go dahil nung tumakbo ho siya, independent. Independente siya. Oh, Nung nanalo siya, alam niyo naman ho sa atin, pag nanalo, umaalyado sa pinakamalaking partido, di ba? Sa Tarlac kasi, ang dominant party dyan ay NPC. So lumipat siya sa NPC. At ako naman, ang aking pananaw dyan bilang isang matagal na, mula pumasok ako politika hanggang ngayon, kabayan, hindi tayo umaalis sa NPC. NPC pa kayo? Oo. At meron tayong disiplina sa ating mga membro. At kung mayroong mga ganitong hindi magaganda, dapat wag tanggapin o paalisin ni membro dahil magiging masamang modelo at magiging masama naman to para sa partido. Naiparating na ho ninyo sa pamunuan ng National People's Coalition? Opo, kausap ko po yung aming legal counsel at tinitignan niya itong aspetong ito. Okay. Senator, maraming salamat po sa pagkakataon at magandang umaga po. Sen. Win, nabanggit nyo na lamang din na ang original talagang focus dapat na inyong Senate investigation ay Pogo. Si Ginang Teresita Angsi, nagsabi naman ho siya na bakit daw ho yata parang pati personal na buhay nung Mayor Alice Go ay nakalkal instead na ma-focus sa issue ng Pogo. Alam mo, Jackie, unfair naman yung sinabi ni Mrs. Angsi dahil nasabi niya kasi doon, Zarzuela, at hindi gumagawa ng research. Sa totoo lang, katakot-takot na research yung ginagawa ng ating mga staff.
katakot-takot rin yung pag-aanalisa namin at kasama yung mga staff, hindi lang sa akin, no, kay Senator Risa, sa committee, at maraming gumagawa. Kaya hindi rin padalos-dalos yung pagbibigay natin ng mga statements. At ang nangyari dito sa pag-iimbestiga namin, naumpisahan sa Pogo, pero dahil nga meron kami nakikitang money laundering, dapat malaman rin natin kung sino yung mga personalidad na konektado dito sa money laundering. At nakita nga namin na si Alice Go ay sa mga dokumento konektado dito sa mga Pogo. At dahil konektado siya, in-expand namin yung aming investigation at lumabas na itong mga koneksyon ng kanyang ama, yung birth certificate, at iba pang mga personalidad. So, in-expand natin yung ating investigation dahil nga malawak itong krimen. Kung iisipin natin, itong money laundering, hindi maliit na pera to. 6.1 billion pesos ang pumasok dito sa ating bansa na hindi naman natin alam paano, saan dumaan at paano nakapasok. Opo. So baka sa mga nagtatanong siguro, yung original na goal po ninyo na kalkalin ng issue about the irregularities sa Pogo operation, hindi naman nawawala, hindi naman isinasabi. Hindi nawawala. Kumbaga, in-expand lang natin yung ating investigation dahil hindi lang naman dapat tignan yung operations ng Pogo. Dapat tignan kung sino yung mga tao na nagbukas ng pinto at pinayagan makapasok yung Pogo at yung mga money launderers. Opo. So far, ano na po ang, kumbaga, mga konkretong information at nakuha po ninyo sa makailang ulit po ninyong pagsasagawa ng investigation? Para sa akin, si Mayor Alice Go, nagsisinungaling siya. At maraming mga impormasyon na nakalap kami na salungat doon sa mga sinasabi niya sa hearing. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sinabi niya na itong sila Sheila Go, hindi niya kilala. Pero lumalabas sa mga dokumento, katrabaho niya pala itong si Sheila Go sa kanilang family business. Si Alice Go ang presidente, si Sheila Go ang treasurer or corporate secretary. At pumirma silang dalawa sa isang dokumento. Kaya maraming mga ganitong inconsistency. Sinabi niya, hindi rin niya kilala itong mga taong to, pero ipinakita ni Senator Risa na bumiyahe sila ng sabay. Kaya maraming inconsistency na sinasabi si Mayor Alice na pag dinignan mo yung dokumento, iba naman yung nakasulat. Opo. San Win, yun hubang sinasabing Filipina na nanay ni Mayor Go na si Amelia Lial ay may information kayo kung siya pa'y nandine o nasa Tarlac pa ho ba? Base kasi sa PSA, walang ganyan na ipinanganak dito sa ating bansa sabi ng Philippine Statistical Authority, walang birth certificate si Amelia Lial. Kaya sa mata ng batas at sa mata ng dokumento, walang ganyan na tao, walang ganyan na personalidad sa ating bansa. Kaya pwedeng gawa-gawa lang yan. At tingin ko, nagsinungaling nga yung kanyang ama nung ginagawa yung kanyang birth certificate. Kung titignan natin, kasi sa birth certificate nakasulat doon, name of father. Sinulat niya Angelito Go. Pero ang pangalan niya is Guo Jiangjong. Nakasulat doon, citizenship. Sinulat niya Chinese. Pero ang kanyang, sinulat niya Filipino. Pero ang kanyang nationality ay Chinese. At nung tinanong doon sa birth certificate, kasal ba kayo o hindi? Sinulat niya, kasal siya. Pero lumalabas, hindi pala sila kasal dahil walang marriage certificate. At ginawa niya ito 4 na beses dahil nag-late register siya ng 4 ng kanyang mga anak. So, at yun rin, actually, kung iisipin mo, 4 na anak mo, late registered. Diba? Kung isang beses ka nagkamali, isang beses ka lang nagkamali. Pero 4 na anak mo, lahat late registered. Parang paulit-ulit. Alright. Siguro pang huli na lamang po, Sen Win, ito po naman siguro sasabihin po ninyo na syempre na in aid of legislation, meron ba kayong naiisip na pwedeng posibleng gawing bagong batas para hindi na maulit kung meron man talagang naging pagmamalabis sa panig ni Mayor Alice Go? Nasabi ko ito sa ibang interview, Jackie, na dapat revisahin natin at tignan natin ulit yung proseso natin sa pagkukuha ng birth certificate. Itong pagkukuha ng birth certificate naging inabuso ng maraming mga hindi maayos na tao. At dahil nga yung birth certificate natin nagiging basic document sa maraming application, pagkukuha ka ng NBI clearance, passport, pagkakandidato, birth certificate na hiningi. Pero itong birth certificate, inabuso dahil madali kumuha at sa iyong
sa visa lang ng iyong testimonya, yun ang impormasyon na ilalagay sa birth certificate mo. Kaya kung nagsinungaling ka, yun din ang ilalagay sa birth certificate mo. Ayun. At nakikita ko na dapat tignan itong birth certificate law natin, itong batas na may kaugnayan sa birth certificate, at ireforma yung buong proseso dahil inaabuso na talaga ngayon. Opo. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.